Madlok daw ang demonyo ang iyawa ni. But. Sabi niya, matakot daw ang demonyo nito. May karugtong siya sa ekspresyon ng Cebuano, bot. Ibig sabihin, hindi totoo yan. Oh, yan ang kanyang pahayag, mga kapatid. Bakit? Sa demonyo daw ito. Anong argumento niya na sa demonyo ito? O pa ni sunugon, no? Sunugon, may pag, sunugon. Oh, sinunog niya. Mas mabuti pang sunog. Dahil, batay sa kanyang argumento dito, mga kapatid, na ang rosaryo daw ay hindi ginamit ng Mahal na Birhen Maria. Wala sa Biblia. Hindi din umano ginagamit ng ating Panginoon Jesucristo. Kung yun ang batayan niya na ayon nitong miyembro ng SDA, na una, hindi mababasa sa Biblia at hindi ginagamit ng ating Panginoong Hesus o ni Santa Maria ang Santo Rosario, kaya ang konklusyon niya, ito day galing sa demonyo. Pero, kung yun ang kanilang batayan at yun ang kanilang argumento, tandaan natin, si Ellen Goldwhite may mga aklat na isinulat, di ba? Ito, isa na to, Last Day Events. Meron pang Alpha and Omega. Anong punto dito? Tanong, ginagamit ba itong libro na ito ng ating Panginoong Hesus? Binasa ba ito kahit sa Mahal na Birhen Maria? Makikita ba sa Biblia yung mga aklat na Last Day Events at Alpha and Omega na isinulat ni Ellen Goldwhite? Di ba? Hindi. Kaya kung ang lohika nitong Seventh-day Adventist, mga kapatid, na hindi ginamit ng ating Panginoong Hesus at wala sa Biblia, therefore galing daw sa demonyo, hindi. Sa sarili nilang pamantayan, ang aklat ni Ellen Goldwhite na founder sa Seventh-day Adventist ay dapat ding tawagin sa demonyo kung ganon. Dahil di mabasa sa Biblia. At di din ginamit ng Mahal na Birhen Maria, di din ginamit ng ating Panginoon Jesucristo. Pero hindi nila yan ginawa. Bakit? Dito nahohuli kasi yung kontrahan, pagsusuwagan, kontradiksyon. So, ang banal na rosaryo ay paraan ng panalangin para nating mga Katoliko, hindi yan bagong ebanghelyo. Puno ito ng biblical na panalangin. Ano? Yung Ama namin, Pater Noster, Aba Ginoong Maria, Lucas Kapitulo 1, versikulo 28, Lucas Kapitulo 1, versikulo 42. Pahayag yan ng anghel. Ave Maria, Gracia Plena, Dominus Tecum. Ibig ba sabihin na ang anghel na nagbigkas niyan ay sa demonyo na dahil sinabi niya yung Ave Maria, Gracia Plena, Dominus Tecum? Ang mga aklat ni Ellen G. White, isa lang ito, mga kapatid. Hindi ito tuwirang mabasa sa Biblia o galing sa Biblia, kundi interpretasyon lang ito at komentaryo ng isang tao, yung founder mismo. Ngayon, kung ang batayan dahil di ginamit ng ating Panginoong Hesus, therefore sa demonyo, ang Biblia, iba't ibang version. Isa na dito, may tinatawag na Contemporary English Version. Bakit? King James Version. Sa panahon ba ng ating Panginoon Jesucristo, panahon ng Mahal na Birhen Maria, ginamit ba niya ang iba't ibang version na ginagamit ng SDA, di ba? Hindi. So, ang punto dito, mga kapatid, hindi wala sa Biblia ang totoong problema. Ang totoong problema ay selective ang pamantayan nitong kaanib ng Seventh-day Adventist. Iwan ko kung mapatawag ba ito ng kanilang pastor sa pang-aasar sa pananampalataya na mahilig talaga sila. Matapos sinunog ang imahe ng Mahal na Birhen Maria, nag-viral yon at halos paiyak-iyak na si Alvin Sanchez na humingi ng tawad sa publiko. Ito na naman, isang kaanib ng Seventh-day Adventist ang sumunog ng Santo Rosario. Imagine, wala daw sa Biblia. So kapag Katoliko, wala sa Biblia, para sa kanila sa demonyo. Bakit? Kilala ba ng ating Panginoon Jesucristo at sa Mahal na Birhen Maria si Ellen Goldwhite na founder ng Seventh-day Adventist? Wala din yan sa Biblia. Pero kinikilala nilang propeta.
Di ba napansin ninyo ang pamantayan nila na kahit wala sa Biblia, kinikilalang propeta, para sa kanila, inspirado, kaloob ng Diyos. Pero pag Katoliko, na wala daw umano mabasa sa Biblia letra por letra, ang sabi nila ay sa demonyo daw. So, kung patas at pareho ang sukatan mga kapatid, alinman aminin ng Seventh-day Adventist na hindi sa demonyo ang rosaryo o aminin nila na sa demonyo rin itong aklat ni Ellen Goldwhite, di ba? Hindi pwedeng dalawa ang sukatan nila. Ang sabi niya, di daw umano matatakot ang demonyo dito. Balik natin ha, ang kanyang pahayag. Madlok daw ang demonyo ang iyawa ni. But. Ako pa ni sunugon, no? Sunugon, may pag. Sunugon. Yan, grabe ang ginawa ng Seventh-day Adventist. Halimbawa, kung ang aklat ni Ellen Goldwhite na founder sa harap ng live susunugin, mga kapatid, alam natin na may mga manonood talaga na Seventh-day Adventist na masaktan dahil sulat yan ng kanilang founder na kinikilalang propeta, di ba? Ganon din ang banal na rosaryo dahil ito'y spiritual na weapon nating mga Katoliko. Yung sinabi nitong miyembro ng Seventh-day Adventist na hindi raw totoo na matatakot ang demonyo sa rosaryo. Di ba? Balik natin sa argumento. Sa demonyo, ang rosaryo ayon sa kanya dahil di mabasa sa Biblia. Pero yung sinabi niya, hindi totoo na matatakot ang demonyo sa rosaryo. Bakit? Yung pahayag ba niya nasa Biblia? May mabasa ba sa Biblia na hindi totoo na matatakot ang demonyo sa rosaryo? Ngunit kung susuriin nating mabuti mga kapatid, hindi ito tugma sa mismong aral sa banal na kasulatan o Biblia. Bakit? Una, alam niyo naman na sa banal na rosaryo, merong cross. At napakalinaw po ang nakasulat sa Biblia kung sisilipin natin mga mahal na kapatid, ang mabasa diyan sa banal na kasulatan, sisilipin natin, lalo na sa unang Korinto Kapitulo 1, versikulo 18, ito ang ating mabasa. Ang aral ng cross ay kamangmangan para sa mga napapahamak, ngunit para sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Malinaw ang nabasa natin sa Biblia, mga mahal na kapatid. Kung ang cross ay kapahamak umano sa mga hindi naligtas, di ba sa rosaryo mayroong cross? Nagsimula sa cross. Pero ayon sa unang Korinto Kapitulo 1, versikulo 18, ang cross ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya logical na tanong, hindi ba matatakot ang demonyo sa kapangyarihan ng Diyos? Alam naman natin na ang demonyo ay tumatalima sa kapangyarihan ng Diyos, nanginginig sa pangalan ng Diyos, at talo sa pamamagitan ng cross ng ating Panginoon Jesucristo. Colosas Kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 15. Alam nyo, hindi naman sinasamba ng simbahang Katoliko, ng mga miyembro ng simbahang Katoliko, ang banal na rosaryo bilang bagay. Mga kapatid, ang rosaryo ay instrumento ng panalangin na nakatutok mismo sa ating Panginoon Jesucristo at nakaugat sa kanyang cross, sa kanyang pagtubos natin. Ito'y ginugunita natin yung misteryo mula sa kanyang pagkatawang tao, incarnation, sa kanyang pagpasakit, sa pagtubos sa atin, at sa kanyang kaluwalhatian na muling nabuhay. So, kung ang demonyo ay natalo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, natitinag siya sa cross. Ecce crocem Domini, fugitis fartis adversi, croc sacraset mihi lox, non dracosit mihi dox, vade retro satana. So, nanginginig sa kapangyarihan ng Diyos. Walang batayan ang pagsasabing, hindi kinatatakutan ng demonyo. Bakit? Kung ang batayan niya dapat nakasulat sa Biblia, bakit? Nabasa ba niya yan sa Biblia? So, ang tunay na dahilan kung bakit kinukutya at inaasar tayo, kinukutya ang Santo Rosario,
ay hindi dahil ito'y walang kapangyarihan, kundi bakit mga kapatid na kinukutya tayo? Dahil ito ay tahasang nagpapakita ng cross na kinamumunghian at kinatatakutan mismo ng kaaway ng ating Panginoong Hesukristo. Walang iba, kundi yon ay demonyo. So, hindi ang kahoy, hindi ang butil ng Santo Rosario, mga kapatid, ang kinatatakutan ng demonyo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na kinakatawan sa cross ng ating Panginoong Hesukristo at ang pananampalataya nakatuon mismo sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang misteryo. Kung ang cross ay kapangyarihan ng Diyos, tiyak, matatakot talaga ang demonyo nito. Ecce crocem domini, fugiti partis adversi, croc sacrasit mihi lox, non dracosit mihi dox vade retro satana. Ngayon, imagine, ano ba ang sinasambit natin? Isa na sa rosaryo, magsimula sa maikling panalangin, ang pagpahayag sa misteryo ng Santissima Trinidad, in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. At maliban dyan, mga kapatid, merong bahagi sa rosaryo yung tinatawag na Fatima Prayer. Ano yon? O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na yaong mga walang nakakaalala sa kanila. Amen. O, ano sa palagay ninyo? Yun bang uri na panalangin na yan na binanggit natin sa rosaryo, O Jesus ko, patawarin mo ako? Sa demonyo ba yan? Diyan pa lang makikita na natin kung sino ang katuparan. Sa Isaias Kapitulo 5, versikulo 20, mga kapatid. Hindi lang yan. Nasa panalangin sa rosaryo, ano yon? Turo ng ating Panginoon Jesucristo. Our Father, who art in heaven, Pater Noster. Ang tanong, yun po bang binanggit natin sa rosaryo, mga kapatid? Ibig ba sabihin, sa demonyo yon? Sino ngayon ang makitid mag-isip, di ba? At maliban dyan, Lucas Kapitulo 1, versikulo 28, ang anghel mismo ang nagpahayag. Ano ang paghayag ng anghel? Sabi ng anghel, and the angel being come and said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. O, see? Anghel mismo ang nagpahayag diyan. Blessed are you among women. And then, may kasunod. Pahayag ni Santa Elizabeth. Lucas Kapitulo 1, 42. Anong sabi niya? Ito, mga kapatid. And she cried out with a loud voice and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Oh, so, ang sinasambit natin sa rosaryo, napakalinaw. Very biblical. Kaya yung sinabi nila na ang rosaryo di mabasa sa Biblia, ang katotohanan, mga kapatid, ang Biblia ay nasa loob mismo sa rosaryo. Di ba? Sa grabe nila na paninira sa pananampalatayang Katoliko. Maliban dyan, meron tayong Apostles' Creed. Sa demonyo ba yan? I believe in God the Father Almighty. E di ba Mateo 5:45? Creator of heaven and earth. Genesis chapter 1 verse 1. Roma Kapitulo 1 versikulo 20. And in Jesus Christ His only Son our Lord. Matthew Kapitulo 3 versikulo 17. Who was conceived by the Holy Spirit. Lucas Kapitulo 1 versikulo 35. Ang lahat na yon, Apostles' Creed, mga kapatid, ay very biblical. May doxology. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Nasa Jude chapter 1 verse 25 yan. So very biblical. Talaga. Pagkatapos sabihin, sa demonyo yan. Dahil ang rosaryo, walang literal na mabasa sa Biblia rosaryo. Bakit? Kung anong ori o anong version ng Biblia, halimbawa King James Version, sa looban ng Biblia, ang King James Version ay mabasa na may chapter and verses? Di ba wala? Kaya, bagsak sila sa kanilang reading comprehension at sa kanilang
batayan, pamantayan mga kapatid. Bakit napaka-biblical ang Santo Rosario? Dahil ang dasal ng Santo Rosario mula mismo sa Biblia. Imagine, Ama namin, mabasa yan sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 11. Ama namin. Pagkatapos sabihin nila sa demonyo, Aba Ginoong Maria, pahayag yan, galing yan sa bibig ng anghel. Lucas Kapitulo 1, versikulo 28. Pinagpala ka sa mga babaeng lahat. Galing yan sa banal na si Santa Elizabeth. Lucas Kapitulo 1, versikulo 42. Luwalhati sa Ama. Buod papuri sa Trinidad. Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. So, ibig sabihin, Biblia, ang binibigkas, hindi ito embento sa Santo Rosario, mga kapatid. Ang pinagnilayan natin sa Santo Rosario ay ang buhay ng ating Panginoon Jesucristo. Ang mga misteryo ng Rosario ay tuwirang salaysay ng Ebanghelyo. Yung pagkatawang tao, yung paghihirap at kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo, yung muling pagkabuhay niya, kaluwalhatian ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya, habang nagdasal tayo gamit ang Santo Rosario, nag-meditate tayo, nagnilay tayo, hindi lang nag-uulit sa salita, kundi pinagninilayan natin ang mga misteryo sa mga pangyayari ng ating Panginoon Jesucristo sa pagligtas niya sa buong sangkatauhan. So ang pinakamahalaga, mga kapatid, kung sinasabi nilang wala ang rosaryo sa Biblia, hindi mabasa. Pero tandaan ninyo, nasa loob ng rosaryo ang Biblia. Dahil ang lahat na binanggit natin ay nasa Biblia mismo. So, alam nyo ba, ang napakadelikado, yung sa demonyo, yung itatapon sa impyerno. Yun ang napakadelikado. Pero ang tanong, kung ang pagbatayan natin, aklat ni Ellen Goldwhite, na ang pamagat ay The Last Day Events, sino ba ang itatapon sa impyerno? Alam nyo ba? Sisilipin natin, magulat kayo mga kapatid. Pakibasa. Sa pahina 54, sa aklat ni Ellen Goldwhite, ito, Last Day Events. Alam nyo ba ano nakasulat? Ito po mga kapatid, nakasulat, magugulat talaga kayo. Bakit? Sabi sa naturang aklat, tingnan nyo, basahin ninyo. Dahil baka sabi nila, pinutol at nalayo sa konteksto. May bahagi diyan na binagisan ko. Yun ang pahayag ni Ellen Goldwhite. And thou, Capernaum, Seventh-day Adventists, who have the great light, which are exalted unto heaven, close parenthesis, in the point of privilege, shall be brought down to hell. Napansin nyo mga kapatid? Ano daw? Napakalinaw ang nakasulat sa aklat ni Ellen Goldwhite, The Last Day Events. Nakakatakot. Panay ang banat nila sa simbahang Katoliko na ang Katoliko daw ay sa demonyo. Pero sarili nilang otoridad ang bumagsak mismo sa kanila. Sa aklat ni Ellen Goldwhite, Last Day Events, page 54. Napakalinaw ang pahayag ni Ellen Goldwhite. And thou, Capernaum, close parenthesis, Seventh-day Adventist, who had the great light, which art exalted unto heaven, close parenthesis naman, in the point of privilege, shalt be brought down to hell. Nako, si Ellen Goldwhite mismo ang nagpahayag diyan. Kung pakikinggan natin mga kapatid, yung lohika ng SDA mismo, kapag may binanggit sa aklat nila na impyerno, seryoso iyong babala ng Diyos. Si Ellen G. White, ang founder nila mismo, ang nagsabing ang Seventh-day Adventist sa kabila ng great light at pribilehiyo, ano daw, ibabagsak sa impyerno. Nako po, nasa aklat ninyo yan. Kaya mga Seventh-day Adventist, huwag kayo magalit. Subukan niyo. Basahin niyo ang pahina 54 sa aklat na ito. Dahil si Ellen Goldwhite mismo ang founder ninyo, ang nagpahayag na ang Seventh-day Adventist sa kabila ng great light, sa kabila ng pribilehiyo, ibabagsak umano sa impyerno. Ngayon ang tanong mga kapatid,
Kung ginagamit ninyo ang pananampalataya na kapag may koneksyon sa impyerno ay sa demonyo, bakit ang SDA mismo, ayon sa sarili ninyong propeta at ayon mismo sa sarili ninyong founder, ang Seventh-day Adventist, ulitin ko, sa kabila na may great light, sa kabila na may pribilehiyo, babagsak sa impyerno. Mga kapatid, hindi ito galing sa Katoliko. Hindi ito galing sa pare o sa CFD. Galing ito sa inyong sariling aklat, sa inyong kinikilalang propeta, sa inyong mismong tagapagtatag. Kung mali ang Katoliko dahil inaakusahan ninyo ng sa demonyo, mas lalong delikado. Ang kalagayan ng Seventh-day Adventist ayon sa salita ni Ellen Goldwhite mismo. Bakit? Dahil itatapon sa impyerno. Kaya, kung sino man ang nagsasabing mga sulpot na sekta na ang simbahang Katoliko sa demonyo dahil may rosaryo, mga kapatid, mag-isip-isip na kayo. Sino ang katuparan? Sino ang katuparan sa Isaias Kapitulo 5 versikulo 20 na ang pahayag mismo na nakasulat? Kawawa kayong mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama at minabuti naman iyong masama. Ang kaliwanagay ginagawang kadiliman at ang kadilimay tinuturing na kaliwanagan. Sa isang mapait, ang sabi matamis. Sa isang mataimis, ang sabi mapait. Kawawa rin kayo, mga nag-aakalang kayo'y marurunong at matatalino sa inyong sariling palagay. Naku, delikado pala mga kapatid. Imagine, sino bang magiging kawawa yan? Ang rosaryo ay sa demonyo? Merong bahagi sa rosaryo sa huling bahagi? Let us pray. O God, through His only begotten Son, by His life, death, and resurrection, has purchased for us the reward of eternal salvation. Grant, we beseech you, that meditating upon the mystery of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what it contains and obtain what it promised through the same Christ our Lord. Amen. Ngayon, sasabihin nila, sa demonyo daw yan? Kung sa demonyo yan, na ayon sa kanila, sino ngayon ang katuparan sa Isaias 5:20? Kawawa kayo, mga baliktad ang isip. Mga kapatid, mananatili ba kayo sa grupo na baliktad ang isip? Lalo na mismo ang kanilang founder ang nagsabi, ang Seventh-day Adventist, itatapon sa impyerno. Hindi ito galing sa Katoliko, hindi pare ang may akda, hindi defensor Katoliko, founder nila mismo. Kaya mag-isip-isip na kayo.